Magandang gabi po. Alas 10 ng gabi. Ang ating pag-usapan ay gagawa muna tayo ng tinatawag po na summary sa nangyari kanina sa matinding hearing sa EDSA. Tawagin nating Blue Ribbon Press Conference. Matindi. May mga bagong kwento na nakakakuan. Kung maririnig mo ng husto, dito makikita na ang bastos ng ating mga opisyal ng bayan. Sobrang bastos. Sesa, magandang gabi po. So ito, i-discuss natin sa matalinong diskusyon pero maayos at tatawag ko na magandang lingwahe. Sa magandang lingwahe na simple, ay titingnan natin kung paano natin pakipulot mo ipaliwanag ng husto sa ating kababayan yung ating i-discuss sa ngayon. Ito po ay dapat malalaman din ng ating kababayan. So, bago ang lahat ay mag-music muna ako sa aking channel. Judith Nongti Aradana. Magandang gabi. Nomsi, magandang gabi. Andito Pico, Maya Pabingi. John David, Maya Pabingi. John. Bayaran ni numan ng kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Perlito Pornia, Spirit People. Pwede kayo mag-people sinisip. Yes, magsimula ka ng people sinisip dito. Domingo Morosol, Orol, bukas. John David. Okay. Mike. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit
sabi ng isa dito si Argelia Guardia, Argel La Guardia, wala na daw ako kwenta. Okay lang pag walang kwenta, may kwento naman. Pakinggan natin si Sara, hindi Diskaya, Sara Duterte. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Alexander Durugin ang Magdedes, good morning from sindikato Las sa Vegas. korte, Good morning to sa sir. DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Yes. Ito po kayo, bago tayo magsimula sa aking main topic, mag-ano muna po tayo. Ipepresenta ko muna sa inyo yung development sa tinutulungan natin ng mga farmer na nasa barangay Pinulot, Dinalupihan sa Bataan. Alam Pinulot, pag irambol mong word, pinutol. Kaya nangyari sa barangay Pinulot, pinuputol mga puno. Ay, hindi mo lang sila gumagalang sa katotohanan. Ng mga puno, si Carlito Pornia, sa mga puno roon ay tinanim 40 years ago pa, tapos pinutol lang ngayon. Kahiya man ito namumutol ng angkin ng lupa. Ang titulo niya peke. At ang mahigit pa rito importante, yung nagbigay ng permit na DENR, Senro, si Marivic Santos na Senro officer, ang problema sa kanya, magandang babae nga siya. But ibig pala sabihin, hindi lahat ng magandang babae ay hindi corrupt. May iba rin corrupt din siguro ito. Alam mo, akalain mo inaprobahan ng permit, pinakita yung titulo. Yung titulo pinakita, nakalagay kung saan ang galing titulo, nang galing sa survey number 8-152175. Kung diyan ang galing sa survey number na yung permit ng kanyang titulo na sinumite paghingi ng permit pamutol ng puno, alam naman ang Senro nagbigay din earlier than that, mas maaga pa niyan, on June 20, 2022, nagpalabas ng certificate ang Senro, the same Senro officer in Bataan, na ang lote na dinidescribe ng homestead survey na H-152175 ay hindi pa na-applyan para sa titulo. As of June 20, 2022. Ngayon, bakit ka mag-issue ng permit to cut trees, pamutol ng puno, sa ganong lote na nanggaling sa homestead patent 152-175. Bakit? Tapos, ang titulo niya, nanggaling ko ng mga 1930s, kupong-kupong pa ko na binigay. Paano magkaroon ng titulo 1930s kung June 2022, ay nag-certify yung DENR na hindi pa naipamahagi yung lupang yan? Pero, the gravest sin of all, kung mayroong kanta na the greatest love of all, ang mga anak, mga bata, I found the greatest love of all. Meron pa the greatest sin ni Marivic Santos. Sayang ka, Marivic. Maganda ka pa naman na babae. But pinirmahan mo ang application for permit to cut trees. Hindi mo muna inalam saan bang lupa ang mga puno na yan. Ang mas matindi pa rito yung pinadala niyang opisyal ng DENR o Senro na si Mr. Michael Vasquez. Pinayagan niya putulin pati yung hindi nakalista sa permit. Dami-dami. Ilan bang pinutol? Hindi. Ang pinayagan niya na putulin na nilista niya lang sulat kamay. 128 ang nilista niya, dinagdag niya. Ang proseso po sa pag-apply ng permit, Mr. Michael Vasquez at saka si Miss Marivic Santos, ay apply muna kayo ng permit, imbestigahan, at tingnan kung nakasunod kayo. Kailangan may ipakita nyo muna ang pruweba na nagtanim kayo ng maliliit na puno.
may pangako 2,000 plus na NARA, kung ano-ano. Nasunod ba yun bago kayo magpalabas ng permit? So, ibig sabihin po, ang pwede lang mag-issue ng permit ay Senro. Ngayon, ang ginawa nila dito, nakakuha sila ng permit, inumpisahan, approve na April 20, 2026. Namutol sila ng puno. Pagdating sa site, pinutol pati hindi kasama sa permit. Sino ba may authority pagbigay ng permit? Diba, Senro? Tapos ikaw, Michael Vargas Abasquez, hindi ka naman Senro. Ba't pinayagan mo at inaprubahan mo? Hindi makapalag ang may-ari ng lupa at may-ari ng puno kasi nagdala kayo ng mga pulis. Nagdala pa kayo ng mga opisyal galing sa bayan. This is the problem in our country. This is not different from what is happening in our Senate, one of the highest offices in our country. Kaya babalikan ko ito, pero ipakita ko lang po sandali na binalita po ito ng nakialam na rin ang News 5. Pasalamat tayo at nilive ko ito. Akala ko walang ibang makialam. Binira din ako ng ibang vlogger na mga broadcaster dyan sa local sa Bataan. At ito ngayon, ginawa ng topic ito ngayon ng TV5. Ito, pakinggan natin ang topic. Presidente, iyak pa mga puno para tangkang putulin ng higit 100 puno sa Bataan para lamang po sa isang housing project. Ang ilang residente, iyak pa mga puno para hindi ito putulin. By the way, let me tell you, yung housing project ay bugus. Bakit po? Ang titulo ginagamit na, as I said earlier, ay gumagamit ng survey number na nag-certifying din ang CE Senro na hindi pa ito na ipamahagi bilang patent. Nasa frontline na balitang yan, Dave Abuel, exclusive. Sa mga eksklusibong video na nakuha ng News Yan ang mga 5, makikita ang mainit na tensyon sa barangay Pinulot sa Dinalupian, Bataan habang isinasagawa ang pagputol ng mga puno para bigyang daan ang isang government housing project. Hindi yun government housing project. Nakiklaim kayo government, may government pa na pribadong titulo. Kiniklaim na pribadong titulo. Hindi po government housing project yun. Ang totoo po, gumagawa sila na kunwari proyekto, ipapasok na sa 4PH. Tinangkang pigilan ng ilang nagpakilalang At ang culprit dito ay ang land grabber na si attorney ko siya, Elmer Tansi. Pero nang hinanap ko sa roll of attorneys, hindi naman nakalagay pangalan niya. residente ang operasyon. May nagsubok pang agawin ng chainsaw ng mga manggagawa, habang ang iba yumakap sa mga puno para hindi ito maputol. Ang yumakap po, yan po ang totoong may-ari ng mga puno. Tapos ang lupa, matagal na po sila dyan. Dahil peke pang titulo na nagkiklaim na tinutulungan pa ng mga pulis, ay nakakasar. Sabi ng mga anak niya. Ito si Golda, Police Executive Master Sergeant Golda Villegas ay isang team leader doon na nagbigay protection sa mga land grabber at saka mga tree cutters, illegal loggers. Hindi makakat kasi nakayakap sila. Siyempre, ikaw pulis ka, kapag ang tao yumayakap, matindi ang pinaglalaban. Dapat ang ginawa mo, dinala mo sa police station pati yung mga ginagwardyahan ninyo at alamin ang number one problem nyo po ay ganito. Nakasiguro ba kayo na ang binigay na permit ay para sa lupang yan? Nagdala pa kayo ng geodetic engineer para masigurado na yung permit ay para sa lupang yan? Okay, so much so for that. Babalikan ko yan. Dito muna tayo sa usapin sa mataas na posisyon. Kailangan siguro i-chinso din ito si Gatchalian. I-chinso din ito si Chis Escudero. Si Erwin Tolpo. Si Ramon Tolpo. Si Arnold Clavio na tumanggap din pala ng maleta. Arnold Clavio. Binigyan mo bang anak mo kay Sara Balabagan? Mabuti na lang hindi mo binigyan kasi papakainin mo lang galing sa korupsyon. Kaya pala panay ang banat mo laban kay Cayetano kasi kakampi ka ng demonyo. Kayo, hindi ba kayo nakakahiya sa inyong ginagawa? Chis at saka
Erwin Tulfo, si Win Gatchalian, nakakahiya kayo. Ngayon, para masabi ko talagang ang tao ay mas lamang na pabor kay Alan Peter Cayetano, ipapakita ko sa inyo ngayon ang live kanina ni Alan Peter Cayetano at tingnan nyo kung ilan ang nanonood. Yun na lang po masusukat kung sino ang tanggap ng tao. Ito ang live ni Alan Peter Cayetano, ipalabas natin. Titingnan nyo. Alamin nyo kung ilan ang nanonood na viewers. Ilang 2 o 3 oras lang yan kanina. Ito. Ilabas natin. Okay ito. Ipakita ko sa inyo. Ito yung tinatawag na live stream kanina ni Alan. Sa lang to niya, sa Facebook niya lang hindi pa binibilang itong iba. Tingnan nyo, 3.1 million. 28,000 na comments. Grabe, matindi. Yan ang pruweba na mas higit na napakaraming Pilipino ang sumusuporta kay Alan Peter Cayetano. Yung mga kawatan, kasama na nila, si Joel, kasama na bukas. Si Chis Escudero, pinangalanan na ng maleta. Pupunta pa sila si Mark Villar. Nako, kakampisan na lang. Pero kayo na, pinangalanan din ng mga maleta boys na nagatid sa Portofino ng maleta. Ay, dyan ka na. Ay, katindi talaga. Binigyan siya ng maleta nung panahon na siya ay DPWH secretary pa. Ay, hindi. Tapos na siya, DPWH secretary. Wala na. Senator na. Tapos, ito naman ngayon, ang pinapakita ko lang sa inyo, si Alan Peter Cayetano. Pero, for the purpose of this vlog, ay akin pong umpisahan ito. Gusto ko lang malaman, makita ninyo na ito po, nagre-report siya para sa petition na sinampa kanina. Pakinggan nyo. Purihin ng Panginoon sa pagkakataon na Diretso na tayo sa kay mga pasakalye pa yan at ng mga problema sa Ito. kanya po yung judge. Pero hindi po siya Yaman na judge niyan. or walang kinakatakutan na tao, meaning Kasi siya parang pastor na siya ngayon. so justice and social justice ang problema ng ating bansa. Ako'y naniniwala, katulad ng problema, ang sinisimulan po kasi ang hustisya o pagbigay ng hustisya sa katotohanan. Pag walang katotohanan, hindi dadating ang justice. Ganon din sa social justice po. If we will deny that many of our kababayans are suffering, if we deny na yung billion or abot ng trilyon na ninakaw does not affect our economy, does not affect rural areas, does not affect Filipino families, does not affect children who are in danger of stunting. Pag dininay po natin lahat to, walang magiging justice. Okay. Social media. So anyway, tatanggalin ko na lang yan. Ipinakita ko lang po, ang purpose ko lang ay ipapakita ko. Po kasi. So hindi rin po umaabot ng 12 years Ilang million, 3.1 million po ang viewers niya. Sa ngayon, ang education ng 8 ating hours mga ago, nagsimula. Okay? So wala pong sinuman ang makakapantay dyan sa grupo nila ng mga tarantado. So anyway, ipakita bago ko i-discuss ang topic tungkol sa petition ni Alan Peter Cayetano na magiging basihan. Sa tingin ko Supreme Court magbibigay ng tinatawag na status quo anti-order at patigilin itong mga ginagawa ng mga faking mga Senate pro tempore, mga gahaman na mga senador. Nagpakita sila ng kanilang kagahaman. Liligawan nila yung kapwa na senador na kinakaso ng malita. Ay, nako. So, sino pakita natin una? Ito ang
Walang ibang maswerteng tao. Si Arnold Clavio. Ayan, no? Grabe si Arnold Clavio. Ilang maleta na dali niya. Every month may maleta na binibigay sa kanya. Although ano lang binigay sa kanya, mga 3 million, 3 million, 3 million. Kaya pala magmalakas ang banat. Ay, Igan! Asa na Igan? Igan! Paano yan, Igan? Sabi, nakakatawa, nakakalungkot, pero lahat ng ito ay harapin ko nang walang takot. Talk is cheap. Sabi na, para sila ng style ni Ramon Tulfo, natatawa lang daw sa mga aligasyon laban sa kanya. Hoy, huwag kayo magtawa, harapin nyo ito, ibalik yung pera. Huwag kayo magtamawa. Okay? So, yun ang masabi ko kay Arnold Clavio. Ganon din po siya sabi ni Montol po. Tinatawanan na lang daw niya. Matapos kayo bigyan ng pera, pagtawanan mo lang kami yung Pilipino? Ang ina nyo. Binigyan na nga kayo ng... Kaya lang, may nakita ko iba to nagbigay Mga ibang mga pulis na kasama sa nag-deliver, Duterte. Nagbigay ng malita. Alam mo, kamakil malita. Binusi pa. At binuriki, ginunan pa ng ilang, kumbaga nakupitan. Ngayon, ang tanong ko, sino ang mas may kasalanan? Yung magnanakaw na bibigyan ng malita o di kaya yung nangupit sa malita? Tinatanong ko lang yan kasi talagang nakakaasar na ito. Ito naman si Chis Escudero. Wala na tong redemption makukuha para sa sarili niya. Iiyak na lang ito ng dugo si Heart Evangelista. Wala na siyang heart para sa pusong Pilipino. Ito si Heart, si Heart Escudero. Nakatanggap ng 4 na maleta. Ito pang bahay niya, hinatid pa sa kanyang bahay. Yan po. Grabe. 4 na maleta. So ito naman, pagkatapos, damay din ang mga tulpo. Kasi ang tulpo, pati pambabae nila, padadamay. Nako, ang pambabae kasi nila, siyempre kumukuha sa baleta ng pambabae nila. Ito pakita natin si Erwin, si Rapi Tulfo muna. Ito, may chiching si Rapi Tulfo. Ay, nako. Hindi lang baleta, babae pa. Pero kuminsan, para hindi mahalata, papasok ang babae sa maleta. Ay, Rapi Tulfo. Ito naman, si Erwin Tulfo. Tingnan natin si Erwin Tulfo. Ano sagot niya? Binulgar siya na ginagamit pa niyang bugaw mga Marines maghanap ng babae. At sabi niya, I love my wife and my children. So I cannot do that. Tapos, ibig mo sabihin, ang mga lalaki na mahal ng asawa ay hindi ng babae? That is fallacious. That is fallacy. It does not follow. Marami kayang nagmamahal sa babae, sa asawa nila, pero hindi nila iniiwanan ng asawa na kasi mahal nila, pero dinagdagan nila asawa nila. Nangangabit pa ng iba. Tapos sabi niya, and then I am prayerful person. No, wala po akong babae. Wala kang babae? Hindi ibig sabihin kung nagdadasal ka, hindi ka na marunong mababae. O sino pinagdadasalan mo, mga babae mo? Tapos, may style pa siya, Duarte. Sabi niya, mga sinungaling mga Marines na yan. Kung nagsasabi sila ng totoo, dalhin nila sa akin mga babae siya, sabi nila, sino bang babae sasama matapos mo nagalawin? Pwedeng babalik sa iyo, pahingi ulit, Daddy Erwin. Tiyangin na ka talaga, Daddy Erwin, no? Walang hiya ka talaga, Daddy Erwin. Ay, ito pa. Tingnan natin itong iba. Ang dami na nadabit kanina sa press conference lang yun, na Blue Ribbon press conference, hindi Blue Ribbon hearing. Ito. Si Chis Escudero, dinawit na rin ng bago ito ng pakilala, galing Jensen pa. Pumunta doon sa hearing. Tingnan natin, pakinggan natin.
Galing pa General Santos City, kahit na biktima ng bagyo ang pamilya, pumunta para dumalo lang dyan. Kaninong bahay ito? Ito ang bagong Marine. Nung time na yan, sir, kami sir yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chase Escudero, sir. Bahay ni Jesus Cordero. Yan ang bahay ni Jesus Cordero, makikita. Yan. Sino tong... Dali lang. Sino tong... Sige. Go ahead. Nag-buffer. Sige. Bali, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, tukoy, sir. Hindi niyo matukoy ang address kasi taga Mindanao nga eh. Bali, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero sir, dyan sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Pinakain pa ni Jesus Cordero ng hipon. Yan naghatid ng mga malita, 4 na malitang pera. Grabe ka, Chis. Paano naman si Hart? Sir, sir, sa address. Kaya pala binilan mo si Hart ng 50 million na singsing, no? Diamond ring? Kayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi, sige, sir. Sarge, kayo ka para... Ayan, meron dito na magbibigay ng address. Muna kayo sir, noong 2024, mula Horizon Home, PTC, kasama ko sa convoy papunta sa convoy ni Sandy Cook bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Escudero sa number 159 Street Corner, Hernadi. 150. 9th Street Corner, Himadi. Putang ina ka. Sige, kukunin ko ang gilapin ko. Yan na po, sir. Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba pa? Yan na po yung... 150 ha. 9th Street Corner. Corner Himadi. Grabe ka ha. Ito. Nakita ko na. Ito. Ito ang bahay ni Cheese. Ipakita ko ha. Ito ang bahay ni Cheese. Bye-bye, love. Ito po bahay ni Cheese Escudero. Kita ko na bahay. Alam ko na kung saan ang bahay ni Cheese. Papuntahan ka namin mamaya. Pa-picture kami doon. Magpa-selfie kami. Ito po. Saan bakod? Hindi ito. Tingnan natin ang iba. Ito yon. Tingnan natin ang ibang ano. Pinakita ka no. Sabi ko ano. Nakakahiya naman kayo. Makakahiya mga itong mga senador na ito. Pakita ko muna. Okay. Saan ba yung ano? Inanap ko yung... ito. Ito po nakalagay sa hearing kanina na bahay ni Cheese Escudero.
Pero ito nilagay ko ngayon, pinapakita ko yan pong nakita ko sa Google Earth. Ipakita ko na ba ngayon ang bahay ni Chis Escudero base sa... ito rin pala. Ito. Ito po yung bahay, yung pinisinta sa hearing kanina. Yan. So, di ba yan? Tapos yung pinisinta ko, yung nakita ko naman sa Google Earth. Ay, patay kang bata ka, Chis Escudero. Alam mo, Chis, ito na mas maganda sa Google Earth. Ito palang bahay ni Chis. Tandaan nyo, ha? Ang mga taga-Hima District, corner 9th Street. Doon niya Himadi tsaka 9th Street. Yan, itong bahay ni Chis Escudero. May bodyguard palang bahay nyo. Yan po. Pero hindi siya kagandahang bahay para hindi halata. Sus. Grabe pala. Kaya pala nakita sila ng kaibigan ko. Dagi dyan. Dyan pala kayo nakatira. Kakahiya naman kayo. Ay, nako. So ngayon, pag i-discuss muna natin sandali ang kaso ni Chis Escudero. Alam mo, ladies and gentlemen, ang kaso laban kay Chis, kung hindi siya umalis sa grupo ni Alan Peter Cayetano, ang kinaso sa kanya ay plunder sa paghatid ng more than kalahating bilyon sa kanya. So ngayon, umalis siya. Kasi tapos, hindi na daw siya kinasuhan. Pero ngayon, na Bulgar, may panibago pang deliver sa kanyang pera, 5 maleta. 4 na maleta, matindi. Bagong kaso na naman dito, Chis. O ngayon, mamimili ka kay Alan o kay Irwin, kay Wincha Gatchalian. Kung kay Win Gatchalian, kakasuhan ka lang ni Remulla. Pag pumunta ka naman kay Alan, kakasuhan ka naman nila ni Win Gatchalian. Wala ka talaga patutuguhan, kaya kung ako sa iyo, magpakulong ka na lang. Ha? Pag nakulong ka na, naku, maraming ibang lalaking magkagusto kay Hart, ikaw rin. Baka ipaanal na ni Hart, tapos ang katwiran niya ay hindi ko pala alam, magnanakaw pa lang aking husband, kaya ipaanal ko na lang. Dapat, sino pang dating boyfriend ni Hart? Si Sam Bersosa? Rian Ramos pala si Sam Bersosa. Sam Bersosa ka rin. Nung nalaman kasi ni Rian Ramos na may maleta si Sam Bersosa, na maleta na rin si Sam Bersosa. So, ang problema dito, nadagdagan ng ebidensya. Matindi talaga, Chis, wala ka ng kawala. You have nothing to escape from. Ito na ang pinaka-problema mo. Asan pang iba rito? Ay, kayo talaga. Kaya sabi ni Glock, kayong mga nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Pwedeng tumayo yan, mag-robust ka lang. Sabi ni dalawang tulpo, tag-4 na robust extreme kada araw, kaya daming babae araw-araw. Grabe. Si Boy Ihi, si tulpo, umiihi sa babae. Matapos niyang galawin babae, inihian pa niya. Bastos na lalaki ito. Ayan. Ngayon, ito naman si Ramon Tulpo, na media kunwari. Itong media na magnanakaw na kilala ko Sinabi ni Ning Santos, kumukolekta ng 600,000 sa customs kada buwan. Grabe, tingnan mo. Tinawanan lang daw niya yung sabi ng mga kwan. Sabi ng tinawanan nila. Dating broadcaster na si Ramon Tulfo ang akusasyon ng mga nagpakilalang bagman. Sinabi niyang sana ng araw ay totoo yan. Kunwari ka pa. Ang ilang detalye sa naging payag ng mga umanay bagman. Paano raw magkakasya sa supot ang 2 hanggang 3 milyong halaga ng pera? Depende sa supot yan.
Idinawit din ng media personality na si Arnold Clavio. At ang buwelta ni Arnold, ngayon lang daw siya nakakita ng public hearing ng Senado na ang nagtatanong ay yung abogado at handler. Ang sagot nyo, negative pregnant. Hindi nyo dininay, dinaan nyo sa alibay. Si Comelec Chairman George Garcia Ito pa naman, isa, si George. Dami mong pera, George! Dami mong pera, George! na idinadawit din ay sinabing Mag-resign ka na, titignan niya George! ang development ng mga bagman bago siya maghain Grabe. ng kaso. Hoy, kapal mo ka. Napaka-imposible doon kung isa lang pala ang nag-aakusa. Hoy, Pero posible! Posible! Talagang, abogado kay, alam mo na yan eh. Paano mo i-cross-exam itong mga nagsasabi laban sa'yo? sila nakapirma sa isang affidavit. Hindi lang po affidavit yan, abogado ka, alam mo yan. Ano ang ginawa ng Mga mga ganito tao? po, press Dinescribe pa ang lugar. conference, napakadali po kasi manira at makapagsira ng Oh, pangalan. madali. Mahirap po. Bakit mahirap? Ikukulong sila. Wala silang pera panlaban. Kagaya mo maraming pera. Pagkatapos bandang huli, hindi naman pala mapapanindigan. Oh, hindi pa panindigan. Bantay, ma'am. Salita ka lang ganon. Mga kapatid, Oh, yeah. Hindi po ako kapatid. Ikaw po magnanakaw. Di ba nabigyan ka ni Diskaya? Ha? Si Julius Babaw? Ano ito? Grabe kayong lahat ah. Oh, at least natuwa na ako ngayon. Nakita ko na sa Google Earth ang bahay ni Cheese. Pupunta ako doon. Magpa-selfie ako. Papaselan ko yun. Magpa-selfie ako. Nako. Alam ko na. So, pero ngayon, i-discuss natin ang pinakapakay ko. Ano po kaya mangyayari bukas? Kasi bukas naka-schedule na magkaroon ng special hearing ko. Nag-file naman kanina sila ni Alan Peter Cayetano ng petition sa Supreme Court. Ito pong petition nila. Tingnan niyo po. Yan po. Senator Alan Peter Cayetano. Tapos, sunod, Senator Lorna Regina B. Ligarda. Ito pala pangalan ni Lorin. Lorna Regina B. Ligarda. Tapos, Senator Pilar Juliana Pia Cayetano. Senator Jinggoy E. Estrada. Senator Christopher Lawrence Tiggo. Senator Rodante D. Marcoleta. Senator Maria Imelda Josefa Aimee R. Marcos. Senator Robin Hood C. Padilla. Senator Camille A. Villar and Attorney Jose Luis G. Montales. Versus, tingnan na, napansin mo, wala si Joel Villanueva at saka wala si Mark Villar. Sabihin, lilipat na talaga sa kabila, yung dalawa. Tapos, ang kalaban, si Senator Paulo Benigno. Ay, Bambam Aquino, akala ko ay bahal mo yung si Ninoy Aquino na tito mo. Ba't ngayon naging Maki Marcos ka na? Ha? Bambam Aquino, pakipaliwanag nga. Okay. Tingnan natin. Tapos si Aquino, Senator Joseph G. Bercito Estrada, ikaw ay nagiging Cain. Ang kalaban mo si Abel, si Jinggoy. Pinatay mo si Jinggoy sa istoryang Biblia. Senator Francis Joseph Escudero, si Cheese, si Kilay. Oh, dami na. May bahay ka pa pala dyan sa 150, number 150, 9th Street, corner, Himadi Street. Senator Sherwin Gatchalian, Senator Ana Teresia Hontiveros. Ang kalaban niya, si Senator Panfilo Lacson, Senator Manuel M. Lapid, Senator Francis Pangilinan, Senator Vicente C. Soto III, Senator Erwin Titolpo, Senator Rafael Titolpo, Senator Juan Miguel Zubiri, Attorney Renato Inbantog Jr. as alleged and as alleged secretary. At tapos and retired Major General Alfredo S. Corpus as Sergeant at Arms Kuno. So, yan ang petition. Okay, hindi ko na i-discuss na mahaba ito kung paano. Pero ito po yung dinadasal sa kanilang kaso. Kasi pag i-discuss ko to, ito baka hindi nyo maintindihan. Sobrang malalim na mga argumento. Pero pwede kong i-discuss ang pinagbasihan. Sandali lang siya.
Ito po ang kanilang kaso. Ang prayer, marami. Ibig sabihin ng prayer ang hiningi sa Supreme Court. Petitioners most respectfully pray that the Honorable Court, upon filing of this petition, issue a status quo ante order. So itong tingnan natin bukas ng maaga kung magpalabas ng status quo ante order para hindi matuloy ang tinatag na special session. Tapos A, all respondents including as committee chairpersons of the Gatchalian Bloc to immediately cease or stop from asserting and performing and continuing to assert and perform functions and duties emanating from positions and offices obtained or vested during and by virtue of the null and void proceedings on June 3, 2026. All respondents not to enforce or implement measures or resolutions approved or passed during and by the virtue of proceedings on June 3, 2026. All parties, Senate officers, and personnel to assume their positions and duties as of the time immediately prior to the proceedings on June 3, 2026, including petitioner Senator Renato Cayetano, Senator Cayetano, patay na pala si Renato, and being the Senate President, Senator Ligarda being the Senate Pro Tempore, and petitioner Attorney Montales as being the Senate Secretary as duly constituted officers in the meantime and for the duration of this petition until resolved with finality. After due proceedings declare null and void the following: the meeting on June 3. Meeting na naghalal kay Gatchalian, ipinideklara null and void. Tapos, i-declare din null and void yung pagdeklara na mayroong quorum. I-deklara din null and void yung pag-approve ng pag-declare ng lahat ng pwesto bakante. I-deklara din na null and void ang paghalal kay Gatchalian. I-deklara din na null and void ang paghalal kay Subiri bilang majority leader. I-deklara din na null and void ang paghalal kay Bantog as Senate Secretary. I-deklara din na null and void ang paghalal kay Corpus as Senate Sergeant at Arms. I-deklara din ang pag-designate kay Senator as chairpersons of various committees. Kasama na dyan sila lahat, pati Blue Ribbon, di Erwin Tolpo. Kahit itong matindi ito, JJ. Hiningi, binago pala nila ni Erwin Gatchalian ang palatuntunan o ang tawag na rules of procedure, yung panuntunan para sa paano pagpatakbo ng Senate impeachment hearing. Binago pa nila na walang publication ito. Nako. Ngayon, hinihingi din ni Alan Peter Cayetano at saka grupo niya na ibasura yung bagong panuntunan na ginawa nila na tinatag na Proposed Senate Resolution number 430 or 432 and the adopted Senate Resolution number 48 amending Rule 2. Dapat i-amend nyo yan kung pagkatapos i-publish pa yan, hindi pwedeng magiging epektibo according to Tanyada Tovera Doctrine. So, kita the supposed adoption of the alleged Senate Concurrence number 10 purporting to adjourn Senate G the first regular session of the Congress not later than 12 midnight of June 3, 2026. All other acts, ano pa bang ibang ginawa nila? Yan, pinadeklara na lang, boy, kagaya ng at saka ideklara din na nanatiling Senate President si Alan Peter Cayetano. Tapos, Senate Pro Tempore si Ligarda. Petitioner Montales as still the Senate Secretary. Saka all chairpersons na committees prior to June 3, 2026, ibalik sa pwesto. Yan po ang dasal. Okay? So, ano ang basihan? At ang basihan ba ay matatag para sabihin natin na bukas ay magtalalabas ang Supreme Court ng tinatag na SCAO, status quo anti-order, na ibalik ang lahat sa dating pwesto na hindi pa bago mag-June 3, 2026. Ganon po ang hinihiling dito. Na kung ako tanungin mo, ay malamang magbibigay ng SCAO ang Supreme Court bukas. Kasi unang-una, apektado rito. Binago pa lang nila pala ang batas sa impeachment. Maapektahan ng impeachment. Magiging basura ang
palatuntunan na ginawa nila o panuntunan na ginawa nila para susundin sa ipagpatakbo ng impeachment. Iyan ang numero 1. At saka ang Blue Ribbon Committee. Nag-anunsyo pa na si Alan Peter Committee, Alan Peter Cayetano, na pwede niyang ibigay Senate President kapalit ng siya ang mangulo ng Blue Ribbon Committee. Yan, siguro magkaroon sila ng compromise dyan bukas. Ngayon, pag si Alan Peter ang Blue Ribbon Committee Chairman, expect ka ng fireworks dito. So, pag-usapan natin kung ano ba ang posibilidad. Ladies and gentlemen, ang Supreme Court po ay magbibigay kung klarong-klaro, magbibigay ng SCAO o TRO kung klarong-klaro po ang tinatawag na basihan. So, anong ginagawa nila ni Alan Peter Cayetano na basihan? I-shortcut ko lang kasi pag diniscuss ko nga ba nun. Ang tinawag na basihan ay illegal, hindi lang illegal, null and void, ang pag-upo, ang pagkiklaim nila ni Erwin Gatchalian ng pwesto as Senate Pro Tempore, tapos mag-acting president siya. Illegal din, null and void din ang pagdeklara nila na null and void, na bakante ang mga pwesto. Ito ay sasunod sa katotohanan na 12 na mga senador lamang ang naghalal sa kanila. Dapat ang katayuan na hinahabol nila ni Alan Peter Cayetano, dapat 13 ang maghalal sa kanila. So mangyayari ito bukas pa lang magsimula. Kung lilipat na ng bakod si Joel Traidor Villanueva at saka si Mark Villar, delikado ka Mark Villar. So dalawa na, magiging +4, 40 na sila sa kabila. Pero ang hiningi sa status quo anti-order na hiningi ay ibalik doon sa panahon na bago mag-June 3, bago mag-agawan. At respetuhin ang rules of the Senate. Okay. Ito po ang karapatan nila ni Alan Peter Cayetano. Nakasandal po sila sa konstitusyon. Wala sila sa numero sa ngayon, pero nakasandal sila sa sugo ng konstitusyon. At ang sugo ng konstitusyon ay number 1. Section 6, Article 16, nag-uutos na kung kukuha kayo ng Senate President, dapat mahalal yan ng majority of all the senators. Majority of all the members of the Senate. So, ang ating konstitusyon ay hindi nagbabanggit kung ilan ba dapat ang majority. Makabase ba sa 24 o ibang numero pa? Ngayon, kung dyan natin ngayon, didiscuss natin kung ano ang merong right sila na grupo ni Alan Peter Cayetano. So, kung 13, klaro na yon. Dapat manaig na sila ni Alan Peter Cayetano. Kung yan ang susundin. Pero kung hindi susundin, halimbawa, sabihin nilang argumento naman sa kabila ay, hoy, 23 lang kasi nakakulong si Jinggoy. Hindi nila masabi si Bato na tumatakbo kasi hindi pa naman nahuli si Bato. Hindi nakakulong. So anytime pwede sumipot yun. Kaya ang tinutukoy nila sa kabila kay Erwin na group ay si Jinggoy ay nakakulong. Ngayon, kasama naman si Jinggoy siya nag-petition doon. So anyway, dyan ang dalawa naglaban-laban ng argumento. So ano ba ang pagbabasihan? 24 ba? Yan ang ultimate na tanong. 24 ba o 23? Ngayon tingnan natin. Matanong ko kayo, halimbawa, dumating sa punto na 20 na Senador J ang nabilanggo. Kung 20 na Senador ang nabilanggo, hypothetical lang yan. Ang matitira ay 4. Sa tingin mo ba, ang 4 na Senador na titira doon, magdedebate sila, 4, palit-palitin, siguro magpukpukan sila ng gabel o ano, kahit magkuha ng tirador sila, 4 na sila sa loob ng Senado.
kasi nakabilago yung 20? Sa tingin mo ba kung sino ang lamang sa apat na yun, siya maging Senate President? Think of it. So, ang ibig sabihin po, palalimin pa natin ang diskusyon, Ben Reklamador. Halimbawa, 23 na senador ang nakukulong sa plunder. May kasong plunder. Isa na lang natira. Ano yan? Siya yung Senate President? Siya rin ang Senate Pro Tempore? Ngayon ang gagawin niya, akyat siya sa rostrum. Akyat siya doon sa podium. Kukuha siya ng martilyo. The session now begins. Pak! Tapos bababa siya ng podium, kunin niya microphone. I am the majority floor leader and may express our pleasure that there is here the submitted for third and final reading the bill for the creation of the municipality of Timbuktu. Halimbawa, ganun. Akyat na naman siya sa rostrum. Sabi, bago na Gabel, okay, approve. They're having no objection, approve. Ang ibig pong sabihin, simple lang po, Ben Reklamador, ang ibig pong sabihin dito. Kung susundin natin ang interpretasyon na kung sino lang ang physically present at nakakulong ang iba, ay dyan tayo magbabase ng majority. Kaya nag-isip ako ng sitwasyon. Halimbawa, 23 na senador nakakulong dahil may kasong plunder. Pwede na ba yung isa? Tandaan mo, isa sa lahat ng pwesto sa ating pamahalaan ay ang pagiging senador ang hindi mo pwede palitan. Walang acting senator. Ha? Walang acting senator. Pagdating sa congressman, walang acting congressman. Buti pang mayor, may acting mayor eh. Buti pang gobernador, may acting gobernador. Pero ito, walang acting senator. Nagtataka ba kayo kung bakit walang acting senator? Ang sagot diyan ay ganito po yun. Dahil nakabase tayo sa boses ng tao, boto ng tao, kung sino hinalal ng tao, siya lang yun. Walang iba na pwede mag-akto para sa tao. Siya lang yun. Anong ibig kong sabihin? Ang bilang niya habang buhay siya ay hindi mababaliwala. Dahil kung baliwalain mo ang buto ni Jinggoy, ang pinaparusahan mo dyan hindi si Jinggoy, kundi ang mga taong bumuto kay Jinggoy. Di ba, Duarte, isa ka bumuto kay Jinggoy? Eh, pag bumuto ka kay Jinggoy, ibig sabihin po, ikaw ang minumura, tinatanggalan ng karapatan, hindi si Jinggoy. Isa lang pong ibig sabihin dyan. Gayun si Bato. Number 3 pa naman si Bato sa nakarang halalan. Number 1 si Bongo. Number 2 si Bam Aquino. Number 3 si Bato. Ang layo ng diferensya, 4 million, 5 million. Saka palang papasok si Erwin Palautog Tulpo. So, ibig mo ba sabihin, wala si Bato, mayroong acting Bato? Kung pwede lang yan, ako na mag-volunteer eh. Sabi ko, Bato, Bato sa langit, ang tamaan, wag magalit. Okay, magpanggap na lang ako siguro ng Bato. Kopyahin ko ang style nito mo. Kailangan magpataba ako kagaya niya. At magpatangkad ako ng kagaya niya. 5'7 yata si Bato. 5'7 nata si Bato. Eh ako 5'3 rep lang ako eh. Kaya hindi nga ako nag-PME dahil ano eh. Ano tawag nito? Medyo pandak tayo eh. Pero, tingnan mo naman dyan ha. So, ganun ang nangyari. Ang ibig ko lang sabihin dito, hindi mo pwede bilangin ang majority sa kung sino lang makadalo. JJ, bakit? Kapag oras na ginawa mo yan, ang magagalit ang mga taong bumuto sa kanya. Eka nga, Vox Populi, Vox D. So, ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Ibig sabihin, sa punto na yan, ang aking argumento, kailangan bilangin ang lahat kahit na nakakulong. All right, sabi ni Jerby Luistro na
Kung wala si speaker, wala akap. Kung wala ni speaker, walang AX. Kung wala ni speaker, walang baha ng pera. Yan si Jervil Luistro. Ang argumento niya, nakasaad po sa Republic Act 7080 or plunder law na ang sino mang maakusahan ng plunder ay suspendido siya sa opisina. So, ibig mo sabihin kung ganun, hindi na pwede mabibilang ang katawan ni Jinggoy? Ladies and gentlemen, si Laila de Lima nakulong, pero pumipirma pa rin siya ng mga cheque, kung anong gagawin na iba pang gawain ng mga Senado, at hindi nga lang siya makabuto, pero pinayagan siya. Ibig sabihin po, hindi suspendido. Pero may batas tayo na sabi suspendido. Kung ganun dapat, bawal si Laila de Lima tumanggap ng sweldo sa panahon nung siya'y nakulong. Ganon din dapat ang nangyari kay Trillanes nung siya'y nakulong. Pero tumatanggap ng sweldo. Pumipirma, nagsasapa ng panukalang batas. Ibig sabihin, may desisyon na po ng Supreme Court na nagsasabi, while hindi makadalo physically si Laila de Lima at saka ito si Trillanes, pero hindi sila tinatanggalan ng karapatan at kapangyarihan na magiging senador na gagawin ang mga pwedeng magagawa na walang labasan sa kulungan. So, ibig sabihin po, ano ngayon ang mangyayari sa batas na nagsasabi suspendido ang opisina ng senador na nakasuhan ng plunder? Wala. Pero kung ako tanungin mo, mga iho, null and void or unconstitutional ang batas na nakalagay sa Republic Act 7080 na nagsasabi na ang sinumang makasuhan ng plunder ay hindi suspendido din siya sa opisina. Kung ako tanongin nyo, labag sa konstitusyon yan kapag ang pag-usapan ay ang mga elected officers. Bakit? Kasi ang opisina nila, nandyan sila hindi dahil sa kanilang sarili. Dahil sa kanilang mga botante na nanalo sila. Ika nga, boses ng Diyos ang boses ng tao. So, panahon na siguro darating na yan na ideklara na ng Supreme Court na unconstitutional ang batas na yan. Na nagbabawal o nagsuspindi sa pagiging senador ni Jinggoy Estrada. Ay, ganon talaga. Marumi, tama ka, Kitty Kelly, marumi maglaro si BBM. Tahimik lang. Kaya nga, nagagalit sa kanya alam mo, kinagalit ni Chavit Singson sa kanya. Matindi pa, bula pa nung sa panahon ng Crisologo, si Governor Crisologo. Marami nagsasabi na pinapatay si Governor Crisologo ay si Marcos Sr. na tatay ni Apo Lakay ang pumatay o nagpapatay. Ganon din po kalupit, kumbaga awayan ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. So, ang sinasabi ko lang dito is kapag pagdating sa obligasyon ng pagkasenador, pagkalalo ng impeachment, kasi sugo talaga ng konstitusyon na bubuto ang 16 na senador. JJ. Paano ngayon makaboto si Jinggoy kung sa loob siya ng kulungan? Iutos ang batas natin ng konstitusyon yan. Kaya dapat lang papayagan na umattend ng video conference hearing o Senate session si Jinggoy. I'm recalling, nire-recall ko yung sinasabi ni Lacson na hindi na matutuloy ang impeachment dahil maraming mga senador ang makukulong at hindi makaparticipate. Ang mangyari niyan, sabi ng Ilocano, okay na. Ay, sabi naman sa Buangin niya,
Sambongin nyo. Servingüenza. Ha? Sabi naman ni Iloy, bilat sang Iloy. Ay, nako. Pero, let us pray. Sa sinasabi ko na basihan, I think the Supreme Court will see the magnanimity or the wisdom of the argument. Makikita sana ito ng Supreme Court na hindi pwede magbilang ng majority base sa less than 24. Pinaliwanag ko na po. Kung pwede yan magbilang sa less than 24, so darating tayo sa 20 na senador ang nakukulong. So bibilang lang tayo ng majority sa 4. Eh kung 23 na nakulong, bibilang tayo majority sa isa lang. Naalala ko yung kabubuhan ni Jenky Luistro. Ay, pwede po magiging 15 ang 2/3 votes. Jenky! Kailan ba magiging 15 ang 2/3? Eh di ba ang 2/3, 2 na 3 hati. Ngayon ko ang 15 2, ano ang isa ng 50? Anong isa diyan sa 2 hati? 7.5? May tao bang kalahati? Pwede siguro kung may manananggal. Kwek. Buti na lang ng dating senador si Gloria Macapagal Arroyo. Maliit, pandak. O baka 3/4 siya. Sabihin mo, 2/3 kasi 2/3 lang ang height ni kung sino bang maliit si Gloria Macapagal noon. Grabe naman to. Ibig sabihin po, walang pundasyon ang kanilang interpretasyon na ang 2/3 ay magbabase lamang o di kaya ang majority na 13 ay magbabase lamang sa kung sinong available. Pwede yan siya sa utos ng Section 6, Paragraph 2 ng Constitution natin na nagsasabi the quorum can do its business. A quorum can do its business pero cannot elect an officer if the quorum is less than 13. Pero yung quorum na bababa sa 13, pwede sila, ang business lamang nila magagawa. Anong magagawa nila, Jay, na magagawa? Ipa-aresto ang ibang senador para umattend. O di kaya, i-postpone nila kung kailan. Hanggang 2 kapangyarihan lang ang pwede magagawa ng quorum na less than 13. Yun lang ang kapangyarihan nila. Ipa-aresto nila ang kasama nila para mag-quorum sila. So, ibig sabihin, tagapin na natin na quorum ang 12. The best that they can do was to move for the arrest kung sinong ibang senador na nandoon papuntahin. Bakit hindi nila ginawa? Was that an act of waiver on their part or was it an act of ignoramus? O buburo talaga kayo. Kaya talaga ini-invoke ko talaga. Kayong mga nakikinig sa akin, kung next time bubuto kayo, abogado o di kayo may alam sa batas ang inyong ibubuto sa pagkasenador. Kita ang palpak. Ngayon, magkakaroon ng impeachment. Paano magkaroon ng impeachment? Binago niyo pala yung rules sa impeachment. Nagbibigay ngayon ng bala kay Sara Duterte yan para questionin. Kasi unang-una, bakit? Sinasabi po sa ating Constitution, Section 1, Article 3 na nagsasabi, walang sinuman ang makikitilan ng buhay, kalayaan at kayamanan kung walang proseso ng batas. At ang proseso ng batas kasama dyan sa ilalim ng Article 8 ng ating Civil Code of the Philippines na dapat ang lahat ng batas, ordinansa man o hindi, ay ipublish muna sa general circulation na mga newspaper o sa ating official gazette. At after the publication, magbilang ka ng 15 araw saka pa lang pwede mo magamit ang batas. Ngayon, na-publish nyo na ba yung bago yung rules para sa impeachment? Hindi kayo pwede magbago. 12 lamang kayo nagbago. Hindi pwede. Dapat 13.
wala kayong quorum, binago nyo. Binibigyan nyo ng balas si Sara Duterte. Hindi naman matutuloy yan. Of course, tatakbo si Sara Duterte sa Supreme Court. Ano ito? Dalawang court. Korte ni Alan Cayetano, korte ni Will Gatchalian. Where shall we submit ourselves for trial? Ganun ang tatanong. Ano ba dinidiscuss ko dito? Simple lang ito sa mga law students na nag-aral. Let's go to the basics. At ito pa si Bongbong Marcos, nagbigay ng recognition sa grupo ni Min Gatchalian. What you did, BBM, is an act of intervention. You are prohibited from doing that because you are bound to observe and respect the independence of the Senate, of the House of Representatives, of the Judiciary. Yan ang tatlo. Kasi Office of the Executive ka. There are 3 great branches of the Constitution for the purpose of obtaining perfect check and balance. Each of the branches must respect all other branches. Hindi mo pwede sabihin kung mo Office of the President ka, primus inter pares ka. So, ladies and gentlemen, after discussing this, I am praying that the Supreme Court would look as that. Kasi oras na mag-decision sa Supreme Court na illegal ang 12 na naghalal noong June 13, mapapalabasan ng status quo anti-order bukas. Yan lang po aking masabi. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ay, buhay. Maraming kriminal. Yan kapag bendalo ang lahat ng ano eh. Nagbendalo na rin siya, no? Kasama niya kasi si Erwin Tulfo, kasi si Wing Gatchalian, nagbendalo na rin. Pero sa talaga, this is without offense to all Chinese, may Chinese blood din ako. Pure Chinese blood dito si Erwin Gatchalian. Although Filipino lang siya by citizenship. Si Alan Peter Cayetano, hindi naman pure Filipino. Kasi nanay niya, Amerikana. Puting Amerikana, Srams ang apelyido. Okay, magbati na lang ako. Judith Nong P. Aradanas. Hello, sir. Damsi, magandang gabi po. Andrea Gueco, abak na. Wala pa. Bingi pa. John David, yung mga kasamaan ko dati sa journal. Domingo Mirasol. Sabi sa akin, ulol. Hindi na lang kita pagalitan. Ito, anyway, nanonood ka naman lagi sa akin, pero inaasar mo lang ako. Mine, tapos Sir Lito Pornias. Good evening, Sir Toto. Pwede kaya ang People's Initiative? Yes! Mag-organize ako ng People's Initiative na iyon lamang tanging paraan, tanging fair na paraan na pwede natin amyenda ng Constitution na hindi tayo nagdedelikado na baka palitan ang term of office. Problema ko lang nito is, let us organize. Kayang-kaya siguro. Tingin ko kaya. Organize ko. Kahit na 1 year ang target. Ang aking proposal, kung payag kayo, isa lang. Palitan lang ang sistema ng katarungan sa atin na kung saan ang maghuhusga ay hindi judge, kundi mga group of people na tinatawag na jury sa Amerika. Kopyahin natin ang sa American style. Pati yung tinatawag na grand jury na siya magpapalit para sa mga office of the prosecutor na laging binabayaran ay tapos ng laban. So, RJ Laguardia, ay kung kasi tinitira mo ako eh. Si Beth Zapata, Alexander Baquitis, good morning po from Las Vegas. Mary Marjorie Ronco, good evening attorney. Sir Lito Pornias, karapat-dapat ka talaga magiging advisor ni Sara pag upo niya as president. Ang galing mo talaga sa batas. Salamat po, sir. Ben Reclamador, good evening, Sir Ben. Bombi, maayong gabi, Dr. Jay Zapata, good day. Romel Bengson, naimbagarabi, kada kayo, amen. Okay, Helen Baguio, Ben Reclamador, Madam Cesa, tapos si Jay Mamons, maayong gabi, attorney. Jenny,
Jello po, watching from KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Makatang Tambay, good PM Sir Toto. Ben Reclamador, good evening. Maylente, good evening Sir Toto, watching from Dubai. Nasaan na apo mo? I miss them. I miss him. Tulog po kasi may klase umaga. Maga-maga pa. Ben Reclamador, meron pa permit to cut? Meron, wala pang permit to cut, yung binabanggit ko kanina. Kaya, yayari na we will cut their neck. Si Lorin Ligarda, tapos si Yerniel Dueñas. Kumusta to na? Magandang gabi po. Okay. Joey Tamayo. Hi boss, watching from Maryland, USA. Duterte, diehard supporter. Yes. Tapos Cram, o Mark ito Mark Villar. Junicio Calves, ikaw ang gago. Ha? Kita mo po gago. Ramel Bingson, Dr. Toto, ito ang hirap. Yung mga otoridad na dapat protektor ng tao, sila pa mismo ang nagprotekta ng mga kabataan. Yan, mahirap. Crazy Brook, Dr. Toto, bakit si Joel binudul-budul si Joel is Lord? Si God. Ay, wala tayong magagawa dyan. Meme Authority, good evening, Attorney Toto. GRCP, Meme Authority, grabe na nangyari sa atin, kaya pala si Amol, mga animal kayo. Oo. Grabe, no? Oh, si Arnold. Kamusta si Sara Balabagan? Good evening, Attorney Toto. Boknoy TV, ikwento mo yan sa mga tanga. Ay, wala kong tanga nakita, ikaw lang Edgar Arellano. Tapos Cesa, Ben, Meme Authority. Kaya sa susunod na election, piliin natin na matino, na mas maganda kung abogado. Bert na Spears. Pag mayor, hindi na yan ibigay sa engineer. Mas magaling engineer sa mga mayor, saka gobernador. Pero pagsagawa ng batas, councilor at congressman at saka mga senador, dapat mga abogado. Hindi kayo may alam sa abogado kasi kung abogado, disbarred pa naman ako. Baka ma-disqualified ako. Anyway, marami kong alam sa batas. Tapos Britney Spears, mga sinungaling na Tolpo Brothers, sabi niya, from Camarines Norte. Joel Flores, ano na moto niya, attorney? Imbis nga love one another, kundi love another one. Tolpo style yan, love another one. Julian's World, makalusot man si Cheese at Joel na makasuhan ngayon, may makasampa pa rin ng kaso sa kanila balang araw. Matindi ng delivery. Joel Flores, boto ni Boy Robust. Mga Senator Robust. Baby Las Vegas, anong address na para tingnan ko dito sa computer ko? Tingnan mo ang address, 150 9th Street, corner, Hima District. Yan. Kikita mo dyan sa Google Earth nyo. Yan ang address ni Cheese Escudero. Tapos, Meme Authority. Hala, attorney. Confirm, attorney. Galaxy, good evening po. Alden Zuliano, good evening. Fortunato General Bahunswa. Naghirap ang mga Pilipino dahil sa swapang. Tabita Portillo. Sir, tanong ko lang po, bakit walang senador kanina sa hearing? Ginonvert na lang nila sa press conference kasi hindi sila makapasok mga senador, sinaraduhan ng Although, hindi na lang din sila bumalik para na lang walang laban at kumaso na lang sila. Samampa sila ng kaso sa Supreme Court. Kaya itong binidiscuss ko kanina, yung kaso ni Alan Peter Cayetano. Maryland's Forever, parang hindi na napag-usapan ng mga delivery ng mga babae. Ay, dapat mapag-usapan natin ulit yan. Julian's World, Arnold Clavio, iniyot si Sara Balabagan nang humingi ng tulong. Tama. Meme Authority, kupal ng mga mukha. Yortier Rock. Isa ka, uto-uto daw ako. Mary Jane Andrade, Jesus, ama na ng kalaban ng magnanakaw at mga ganid na pera ng bayan. At Tabita Portillo, pati lugar, matik, alam ko kasi doon deliver ex-marine sa bahay nyo sa lugar kung saan nyo pinadeliver. Victoria Denboer, hopefully the essay makatulong. Dapat magbigay na ng pronounce ang Supreme Court. Mahirap, sabi niya, sabi ni GGA, mahirap gawa ng kwento ngayon dahil may mga CCTV. Halata na, pati Google Earth lang, patay na kayo Jet Setter, Toto, pwede pa bang kasuhan si Cheese?
Escudero kung manalo yes, pwede, huwag ka magalala. May intel si Doc Badoy. Arrested daw si Senator Marcolita this week. Tingnan natin. Aiko Zelda, Supreme Staff, Suduma, Gay mo rin, iba sa loob kasabot ng batas ng drugs, Lucifer Republic. Lax Gadya, patay si Oh My George. Denial is the weakest defense that cannot prevail against positive affirmative evidence. Tama ka. JJA, nung pa pinapatawag lahat yan, ultimo BDO, landbang at mga bangko, pero ayaw gawin ni Lacson. Takot kasi. So Merlans Forever, ang maganda dyan, attorney, pugutan ng ulo lahat ng mga politiko, kawatan ng perang gobyerno, pagpatunayan sa korte. Tevita Portillo, siyempre alam ng mga bahay ng mga yan kasi doon diniliver ng mga Marines. Ay, alam, di ba? May authority, sana mag-response ka kagad. Supreme Court bukas. GJ, mga branch ng bangko na nabanggit, sana ipatawag at kunin CCTV. The Perny Pinto Sr., ayos, laban, kabantog, kabayan. Tapos, Barbie Cabatano, tapos Cayetano, loser. Hindi, sinasabi mo lang loser. Mas magandang Cabatano kaysa Kabatan. So, Jerome Aguilar, dapat action agad Supreme Court para malaman ng bayan. Playlist, Bobby Cabatano. Tapos, E. Aguilar, good day, boss. Bickley, putang ina mo, Win Gatchalian. Hayop ka, majisang ka na Soto, Karma will come to you. Yan anak na apo mo, mandaraya ka, you can bring your maleta to hell. Chinese ka, manluloko. Ben Reclamador, dinayan bukas. FM de la Puente, suntok sa buwan, nakikilos ang Dilawang Korte Suprema. Tapos, Duterte for all Filipinos, Emmanuel Carbon. Sino pa? Tapos, si LITD, Supreme Court, magpabor po sa May 11, 2026 ang tunay na quorum. Tapos, Argel Laguardia, binabanatan mo na ko, hindi ko nabasahin ang banat mo. Merlans Forever, palagay ko yung mga pera ninakaw hindi na may babalik sa kaban ng bayan. Malamang hindi lang sa malamang, talagang hindi na may babalik. Tapos Ben Recamador, kung titingnan mo sitwasyon noong June 3, dysfunctional ang Senate, gumawa ng hakbang ang majority ng senators para mag-function ng Senate. Wala pa naman Senate President, hindi sila makapili ng Senate President until mag-session. Tapos Britney Spears. Pero bukas makapili dahil kasi kumampi na sa kalang dalawa eh. So acting SP yung position. Sabi naman ni Ben Reclamador. Rodolfo Baliga. Tapos Chris De Vera. Gago kasi itong stupido Senator Buhaya. Line up nila Gatchalian. So Britney Spears, pwede ka mag-acting attorney. Pareho kayong ship ng ulo. Magkunwari na ako, hindi acting. Kunwari na si Bato. Chris De Vera, boss kaya ang pendalo ng Tolpo, Rimulya, Chismoso. Tapos Chris De Vera, talentadong gobyerno ngayon. Gary Barkayan ko, dami nanonood. Ben Reclamador, kung 13 senador nakakulong, hindi na pala yun nga, ganun mangyari. Kung nakakulong 13, hindi na makapag-elect. Kaya bawal po ipiliin mo na magkabase ka sa kung ilan ang attend. Your side, ubusin lahat ng Senado na kontra kay BBM. Mike Angelo, tumigil ka na ba to? Look alike. Kiri Kaylee, madumi, maglaro si Marcos Jr. Still innocent until proven guilty. Chrissy Brook, okay na ng BBM. Jobs, katoto, kahit suspended si Jinggoy, still a senator, kaya ang base number is still 24. Tapos Marlon Aparici, para sa akin attorney, lahat ay mga bulok sila, pati nakaupo dyan sa Supreme Court. Tapos Ruth Carranza, sana po mag-file kayo ng petition sa Supreme Court. Marlon Aparici, mga bulok sila. Chrissy Brook, your side 100. Inangkin ni Marcos ang Pilipinas. Marlon Aparici, walang matino sa kanila, attorney. Jobs, tama ka toto, 24 pa kahit suspendido si Jinggoy. Sagot ng AI na yan. O yung AI, pag in-AI mo, ganun pa rin eh. Your side 100. Lahat ng pondo, inubos sa protection niya. Ben Reclamador. Tapos Betty Khan, magandang gabi po, attorney. Palagay nyo po ba sasagot ng Supreme Court bukas is either denial or may scow. Scow kasi status quo anti-order. Tapos si Robin, kalahati lang ang utak. Pwede gawing 15.
Ikaw naman, no? Mantakin mo, happy ang mga politikong korap. Party nila. Tapos si Marlon Perici, bubuyan si Jinky Luistro, Locaret Luistro. Your side, habang ang mahirap kumakalam ang sikmura. Tapos Jason Idol, hi po, Sir Toto, Ben Reclamador, sino pwede mag-order ng arrest? SP lang. Di pwede sila mag-arrest sa kanilang mag-session sila, emotion nila, aristuhin si Jesus Akwan, si Alan Peter Cayetano, papuntahin para may quorum. Di kaya si Robin. Ganun, pwede, ganun lang naman gagawin na. Ba't hindi lang ginawa? So, playlist, baby, barbecue Batano. Okay, Barail Suriba, correct po kay Sir Sara po tayo. And Angelo Dadula, kalbo kaya ka na disbar. Ano? Mayroon bang disbarmin dahil kalbo? Di dapat lahat ng kalbo na abogado disbarred na. playlist. Okay, Angel Dadula, alam kayo ni Cayetano na nilabag niya ang batas na hindi pag-attend ng session? Hindi pa naman, ano yun? Kahit sino pwede naman hindi mag-attend. Ang political stand nila po yung kaya hindi sila umattend. So that is another thing. That is also a political function of any senator. Wala namang batas. Mayroon bang batas ni Marcos? Okay. Titus. 2 korte para sure. Your Honor. Meron na 12 billion na na-freeze asset ng flood control criminals. May bago na naman. Ay, pagkati-atian nila. The highest law of the land in the Philippines is the 1987 Constitution, LITD. Angel Doria, ang mahirap ganyan, nag-file sila sa Supreme Court. Tapos, na-dismiss. Wala, antay natin sa Supreme Court. Hindi naman mabisis karakaraka yan. Daron na galit si BBM kay Alan Peter. Mersky, good evening sir. Naway maglabas na kagandang decision ng SC. Japs, Shinjir Toto, Section 6, Section 16, Article 6, Section 16. Sa 1997 Constitution, sa special session, mag-elect sila ng leadership kung meron na sila 13. Kayang-kaya na nila yan. Total, tumalo na sa kanilang dalawa eh. Tapos, ang Angel Dadula, kalbo kahit magkapituko ka kay Sara Duterte, hindi ka mananalo kung tatakbo ka. Hindi pa nga ako nasabi kung tatakbo ako eh. Tatakbo lang ako kasi inuurot mo ako eh. Lupilya Gogo, maayong gabi, Attorney Kausing, Bing Liwag, in Noynoy, mabuhay ka, Senator Toto, Marisa. Hello, watching from Jeddah. Nieves Janet Tiorsua, watching from Magsingal, Ilocosur. Good evening, Sir Toto. O mga bayan ni Chabit Singson, Idol Manong Chabit. Terot Scandal. Si Joel Boss, bakit kaya hindi pumirma sa petition? Kasi tumalo na po siya. Si Jenyap, galing mo attorney. Magic Mikey, good evening, Sir Toto. Ngayon lang ako nakaabot sa live nyo. Salamat naman, nakaabot po kayo. Stephen Wakdagan, abolish the House of Senate. Then change it to parliamentary system government. The same thing will happen, Stephen. Pareho lang yan. Kita mo nag-away-away, nagsuntukan doon sa Germany, sa Taiwan, sa marami pa na awayan. Sa France, nakita ko pag-away nila, pasuntukan. Sa Japan, lagi. Sa Taiwan, lagi may awayan. Sa South Korea, may maraming awayan din ng mga parliamentary. Kawawa naman, extended na naman ng 3 years ang pag-unos ng kaba ng bayan. Ay, nako. Oo nga. Lisa Granadil. Hello, attorney, watching from south of France. Manaig ang katotohanan. Let us pray. Grace Line, good evening po. Sobra gulo. Sino pa? Japs, Chisis Cudero, talagang tama si Maharlika. Kumita sila kaya bumili ng bahay sa Paris. Nako, may bahay sa Paris, Chis. On Torhidge. 100% illegal po ang emergency na mekos-mekos sa mga batas constitution. Johnny Abrazado, iyak ka na lang bukas, Batotot. Wala na si Cayetano. Wala na nga, inaamin nga namin eh. Wala eh. Mierna, Kamer, sindikato ng gobyerno ni BBM, nakakahiya na kayo. Tapos Severino Gonzales, magiging mutin academic, may new SP na yata. At titingnan natin, Arnie Flores, may silent Marcelo po ba? Meron mo sa Marcelo silent. Bing Lanceta, good evening. Randy, si Sandro Marcos Jr., anak at apo ng mga magnanakaw, adik kawatan. Okay, Johnny Abrazado,
50 na majority bukas, wala, talsik na si Cayetano. Okay lang po yan. Nernie Flores, parang may silent martial law. Ben Lacamador, Britney Spears, Jesus Romel Sanan. Toto po, ayaw, bukas wala na kaalyado mo. Okay lang po yun. Kung wala namang problema yan eh. I love you, sir, sabi naman ni Marisa. God bless you. Crazy Brook, si Joel Budol, si Lord. Teresita Analo, grabe, nakialam na ang Ebel, may bomba daw kahit wala sa Senado. Mirna Kamer, kahit naubos ng mga tao ni Cayetano, Supreme Court naman ang magsasalita. Antayin na lang natin decision sa Supreme Court. Yan po tayo. Magandang gabi po sa inyo, mga kaibigan.